Mga kababayan po natin o mga Pinoy doon po sa South Korea, naninilikado nga ba? Okay, mga sangkay, pandaigdigang balita tayo ngayon dahil meron pong gulong nagaganap ngayon doon sa South Korea. Naku po, nag-aaklas yung mga tao doon ngayon. Ngayon, ang tanong, mga sangkay, naninilikado nga ba yung mga kababayan po natin doon? Mayroon pong babala ngayon ng ating pamahalaan sa mga kapwa natin Pinoy na nasa South Korea. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.37 million subscribers na dito sa YouTube. Kaya naman kayong hindi pa nakakapag-subscribe, alam nyo na ang inyong gagawin. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Sa mga solid sangkay dyan, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright? Ngayon ito kasi ang nangyayari mga sangkay. Mayroon pong nagaganap ngayon doon sa South Korea. Ito po ay malaking gulo na nagaganap ngayon dahil po sa malakihang pag-aaklas ng mga tao doon ngayon laban sa kanilang gobyerno. Matindi po ang nangyayari mga sangkay. Ngayon, ayon po sa Pilipinas, ayon po sa embahada ng Pilipinas sa Korea, umiwas ang mga Pinoy sa rally. Kasi baka mamaya mga sangkay, makisali yung mga Pinoy o kaya mapadaan doon, ang importante daw, makaiwas sila. So kung mayroon po kayong mga kababayan, o kahit sino siguro, kalat po natin ang video na to para marami po makaalam mga sangkay kasi mahirap kung madadamay po sila. Naku po, nasa ibang bansa pa naman sila. Nagbigay ng paalala ang Embahada ng Pilipinas sa Korea tungkol sa pakikilahok ng mga Pilipino sa anumang anyo ng kilos, protesta at demonstrasyon sa gitna ng nabubuong sigalot sa naturang bansa. So nakaraan nga mga sangkay, ang nangyari, nagdeklara po ng martial law ng biglaan itong presidente ng South Korea. Dahil napag-alaman po niya na itong opposition party nakikipag-ugnayan o nakikipagsimpatya sa North Korean government. Sa madaling sabi, tinatraidor po ang kanilang bansa. Kung ito po ay totoo mga sangkay kasi malinaw na malinaw po ang message ng kanilang presidente na ang partido mga sangkay na opposition, which is malakas na partido kasi mas marami po sila kaysa sa nasa position ngayon mga sangkay. Sila daw po ay, ang kanilang bansa daw po, ang South Korea ay naninilikado dahil po sa mga ito. Ngayon, bigla pong nagdeklara ng martial law. Talagang yung mga kasundaluan biglang pumunta sa mga kalsadahan, nagpatupad ng mahigpit na aksyon sa lahat, lalo na po sa mga politicians, media at marami pa pong iba. Kaya mga sangkay, kahit po na nawala na po yung martial law ngayon, marami po mga tao doon talagang nag-aaklas ngayon. O ngayon, basahin po natin. Sa Facebook post ng Philippine Embassy in Korea nitong linggo, Disyembre 8, sinabi nilang labag umano sa batas ng Republika ng Korea ang pakikisangkot ng mga dayuhan sa ganitong aktibidad. Oo nga naman. Dayuhan ka lang, makikisali ka pa. Huwag ka na makisali, madamay ka lang dyan. Masakote ka lang ng gobyerno. Hayaan nyo na yung mga singkit, alright? Huwag na po kayo makisali, mga sangkay. Naku po. Sa ilalim ng batas ng Republika ng Korea, mahigpit ay pinagbabawal ang mga dayuhan na makipabahagi sa ganitong uri ng pampuliting aktibidad saad ng embahada. Dagdag pa nila ang paglabag. Sa patakarang ito ay maaaring magresulta sa legal na parusa sa ilalim ng Article 17 ng Immigration Control Act or Sojourn and Departure of Foreigners ng South Korea. O ayan mga sangkay ha. Ito ay paalala lamang kasi mahirap po kung ang tawag dito, yung mga kababayan natin mapapasali sa ganitong klaseng kalokohan. Kasi magulo po talaga ngayon, as in magulo po ngayon ang South Korea. Ito nga sinasabi po natin kapag presidential system ang gobyerno, magulo po talaga. Ang South Korea, presidential system yan. May presidente, di ba?
Yun po yung pinaka-head of state ang presidente. Parang sa Pilipinas, ang head ng buong bansa ay si President BBM kasi siya ang presidente. Ganun din po doon sa Amerika at iba pang mga bansa may presidente. Pero tingnan nyo yan mga sangkay, lahat na may mga presidente na bansa, magulo. Magulo. Magulong-magulo. Tulad ng nangyayari sa panahon natin ngayon dito sa ating bansa. Diba, sino nagkakagulo? Mga politicians. Away dito ng away doon. Ganyan po ang nangyayari sa bansang Amerika at ganito din po ang nangyayari sa South Korea. Mga presidential system. Kaya nga, nakakaingit lang kasi yung mga bansang mga parliamentary system, hindi po ganun kagulo yung kanilang sistema, pampolitika at ang kanilang gobyerno. Pero itong mga bansa na mga presidential system, naku po, kawawa. Lagi pong nag-aaway-away. Ito mga sangkay, bakit ito naglabasan ng mga tao? Kasi nadamay sila sa propaganda na mayroon ang kabilaang kampo. I'm sure, mayroon din pong taga-suporta ang administrasyon, mga sangkay. Pero yun nga, nagwawala mga tao. Paano kapag nagka-civil war dyan? Tapos andyan mga kababayan natin. Sabi dito, kaya naman upang hindi magkaroon ng aberya ang pananatili ng mga Pilipino sa South Korea, inabisuhan silang sumunod sa mga umiiral na batas at regulasyon sa nasabing bansa. Ganun naman po talaga. Kung kayo ay nasa ibang bansa, you have to follow kung ano po ang kanilang batas. Huwag pong maloko mga sangkay. Well, ito nga po yung nakakaano sa mga Pinoy. Pag nasa ibang bansa, masunurin sa batas. Pero pag nasa Pilipinas, kita nyo mga sangkay anong ginagawa. Wala. Hindi po nirerespeto yung batas, no? Pero ito ay paalala sa mga nasa South Korea, okay? Samantala, para naman sa mga tanong o paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan sa embahada sa pamamagitan ng mga sumusunod. O ayan, mga sangkay, nakalagay po dito yung email. Puntahan nyo na lang. Sabi dito, matatandaan, nagkaugat ang kilos protestang isinasagawa ng mga taga-South Korea sa kagustuhang mapatalsik sa pwesto si President Yoon Suk Yeol. Matapos nitong magdeklara ng batas militar kamakailan. I don't think mga sangkay na ito po yung dahilan. Sa tingin ko ang dahilan mga sangkay ng pagkakagulo ngayon ng South Korea ay dahil po sa propaganda na ang malakas sa propaganda ngayon mga sangkay yung opposition ng South Korea, yung kanilang government na may mga oposisyon. Talaga magulo mga sangkay, nakakalungkot na ganito ang nangyayari sa kanilang bansa ngayon. Well, mag-iingat po yung mga kababayan natin dyan. Sa mga Pinoy na naandyan sa South Korea, mag-comment po kayo sa ibaba. At lahat po ng mga kababayan natin, mga solid sangkay, mag-comment din po kayo sa ibaba. Anong inyong reaksyon, opinion, just comment down below. Mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito nag-upload po tayo ng mga magagandang content tulad na lamang po namang nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. So hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Right? So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.